Ang abuloy daw po ay kinukuha lang daw po ng mga ministro. Sila raw po ang nakikinabang. Sa pakikinig ko po ng mga aral yon, iniisip ko kung anong kalooban ng Diyos na kumatawag ako. Siya nawa ako. Bago po isagawa yung aming bautismo po, tumawag po sa akin yung sa site po. May malaking problema, sabi niya po. Unang-una po ayaw kong palisin. Pero nakiusap po ako. Ang sabi ko, magpapaalam muna po ako, pero babalik ako. May mahalagang bagay lang akong pupuntahan na kailangan talagang daluhan. Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At samahan po ninyo kami sa isa na namang natatanging istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po ipakilala ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin si kapatid na Limbert Valencia mula sa lokal ng Central Signal, Distrito Eklesiastiko ng Makati. Ang ating kapatid na isang project engineer, kasama ng kanyang pamilya ay masiglang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos bilang isa sa mga pangulong diakono sa nasabing lokal. Papaano siya natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Limbert Valencia mula po sa lokal ng Central Signal, Distrito Eklesiastiko ng Makati. Magandang araw po kapatid na Limbert. Magandang araw po, Kamar. Kumusta po kayo? Mabuti po. Kapatid na Limbert, batay po sa pagpapakilala sa inyo, kayo po ay isang project engineer. Kumusta naman po ang pagiging project engineer? Ano po ba ang ginagawa ng project engineer? Ano yung inyong mga pananagutan? Sa ngayon po, ang pananagutan po na ginagawa ko, minomonitor ko po yung mga puring, lalo na po may ginagawa po ngayon na yung subway po. Check po namin yung quality ng concrete na kailangan po talaga pumasa rin sa kanyang kalidad po. Dahil yan po yung napakaselan at napakalalim po ng binubusan po from ground floor to yung pinakailalim po. Kailangan po matibay po yung structure. Kaya hindi po basta-basta na ibubuhos lang ang concrete. Kailangan po nasa quality po ang ibinubuhos na concrete po. So sa project itself po pala, talagang Opo. medyo mabigat din yung inyong trabaho dahil yung kalidad po Opo. nung proyekto ang nakasalalay po sa ginagawa po ninyong pagmomonitor ukol Opo. dyan sa hawak po ninyong proyekto. Kaya maiba tayo ng konti. Pag-aani naman natin, kapatid na Limbert. Ito trivia po. Si kapatid na Limbert po ay dating varsity sa weightlifting po. Tama Opo. po ba? Opo. Nung college po, ako ay isang varsity po. Magmula po second year college hanggang fifth year college po. Yan po naging event ko. Kaya yan din po yung ano sa akin, na scholar ako. At yan ang nakatulong sa akin. Kaya nakatapos ako ng pag-aaral bilang civil engineer po. Yung pong pagbubuhat, kapatid na Limbert, meron po bang sandali na like nung pagka-graduate niyo talagang natigil kayo na magbuhat? Nung nakapagtrabaho na po ako, tuloy-tuloy pa rin po yung aking pag-ensayo bilang weightlifter. Yan po kasi kailangan ng katawan natin. Kaya kailangan po talaga ituloy-tuloy dahil kapag natigilan po, medyo manibago po yung katawan natin, lalo na sa paggawa sa araw-araw. So kahit naghahanap buhay na po kayo, talagang nagbubuhat pa rin po kayo. Pero hindi na nga lang Hindi na po ganun into competition. Opo.
katulad po nung kayo ay college. Opo. Naalala niyo pa ba kaya ano ang record high ninyo sa binubuhat po ninyo? Opo. Ang naging record ko po noon 1996 po nung sa Cebu. Nakipag-compete po kami. Ang record ko po nasa 125 kilograms in total po. Nakakuha po ako ng gold medal po. Pinagpapasalamat ko kahit paano. Opo. nakakuha Naulit po niyo ng- pa kaya yung ganong kabigat? Kung magtutuloy-tuloy po sa ganung pagpapractice. Pwede. Opo, pwede Baka po. pwede niyo pa pong mahigitan. Opo. Kaya lang, kumbaga, may trabaho na rin kayo, may career Opo. kayo na inyong sinundan. Opo. Sa po natin, yung may sinagawa po nung nakaraan na sa Buklod po, yung Unity Games, sumali rin po ako dun sa weightlifting at nakaabot po ako ng national. Pinagpapasalamat ko rin po, nakakuha rin po ako ng gold medal po. Diyan, sa inyong gold medal na nakuha, gaano Opo. po ang inyong record? Mababa lang po. Hindi na katulad Hindi ng na po kabataan tulad ng dati po. nagkakaedad din. Opo. Iba Gaano po po kasi. ang inabot? Nasa 100 plus lang po. Baka kami hindi ho namin Opo. kaya yung 100 plus kilogram po yan, di ba? Opo, Pinag-usapan kilogram natin. po. At kayo ngayon, masiglang-masigla sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pangulong Diakono diakono po. pa sa lokal po na inyong kinatatalaan. Kapatid na Limbert, kahit ba noon pang hindi kayo kaanib sa Iglesia ni Cristo, talagang mapaglingkod na kayo. Lalong-lalo na pag-uusapan ay ukol sa relihiyon. Opo. Nung ako po'y Katoliko pa, isa po akong choir sa simbahan. At kapag may mga activity, lalong-lalo na po yung may tinatawag na procession sa amin, isa po ko rin sa mga tagahila po ng mga rebulto na ipinaparada po sa kalsada. Iniikot po yun. Doon po sa center po ng simbahan po. So, nung mga panahon po na yan, na sabi nyo nga, masiglang-masigla kayo, choir member, sumasali pa kayo sa mga pagpoprosesyon, at may mga iba't iba pa pong aktibidad kayo na ginagawa sa iglesyang kinagisnan ninyo, meron na po ba kayong idea, meron na po ba kayong naririnig ukol sa Iglesia ni Cristo? Ang abuloy daw po ay kinukuha lang daw po ng mga ministro. Sila raw po ang nakikinabang sa mga itinutulong na Kumbaga sa iniaabuloy abuloy po. ng mga miyembro Opo. sa pagsamba Opo. sa lokal siguro kung saan po mayroong ministro. Opo. Ano pong napatunayan ninyo nung kay Iglesia ni Cristo na ganun ho ba talaga? Talagang yung mga ministro ho bang kumukuha doon sa abuloy, kapatid na Limbert? Ang abuloy po ay ginagamit po ng pamahala ukol po sa kanyang mga kaukulan sa pagsasaayos, pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, sa pagpapalaganap po ng mga salita ng Diyos, at sa mga pagtulong po sa ating kapwa. May hindi po siya totoo yung sinasabi nila na kinukuha lang, basta napupunta lang sa mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo ang abuloy, kundi sinisinop ng pamamahala sang-ayon sa kaukulan. Opo. At ang nakikinabang po sa iniaabuloy natin, tayo mismo, dahil yan po ang ginagamit ng pamamahala para payapa po natin at maayos po nating maisagawa ang mga paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong nagagandahan, maaayos na mga gusaling sambahan, kapatid na Limbert. Opo. Isinasagawa natin yung pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Meron tayong mga programa sa radyo, telebisyon, meron pa sa social media na ginugugulan rin ng malaking halaga ng pamamahala, at yan po nagmumula, nagbubuhat po sa ating iniabuloy. Hindi ho totoo yung sinasabi nilang mga ministro lang sa loob ng Iglesia ni Cristo nakikinabang dyan. Kundi yan ho nakaayon po, nakaukol po sa napakalawak na pangangailangan ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Limbert, speaking of that, paano po kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Natawag po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo nung ako po'y na-assign sa Pangasinan po. May nakasama po ako na isang diakono. Siya po'y nakahikayat sa akin. Inimbitahan niya ako sa mga pagsamba.
Ang banggit ko nga po sa kanya okay lang po dahil yan naman ay para sa Diyos din. Ang pagkaalam ko po noon, ang lahat ng reliyon ay para sa Diyos. Kaya pinaunlakan ko po yung kanyang paanyaya. Sa pagsamba po, naobserbahan ko po, pag nakaupo na po rin sa loob, habang hinantay po yung bago magsimula yung pagsamba, ang mga kapatid po ay tahimik na nanalangin. Isa po rin sa nakatawag sa akin na dapat pala ganun ang gawin na di tulad sa amin po sa kinagisnan ko na doon po sama-sama ang babae at lalaki. Kahit saan ka maupo, okay lang po. So mula po doon sa nadaluhan ninyong pagsamba, papaano po lalong lumalim yung interest ninyo ukol sa Iglesia ni Cristo? Pagkatapos po ng pagsamba, pag uwi po namin sa bahay at bago kami magpahinga po, binubuksan niya yung radyo. Nakikinig po kami nung mga pinagpapalang sambahayan na pinaparinig po sa radyo. Programa po yan. Programa po. Isa po sa mga programa Opo. ng Iglesia ni Cristo sa radyo. Opo. May isang ministro po ron na lagi kong napapakinggan, ang kapatid na Wally Taray. Siya po yung natatandaan ko na nakapukaw sa akin na patuloy na makinig ng aral sa iglesia. Sa pakikinig ko po ng mga aral yun, iniisip ko kung anong kalooban ng Diyos na kumatawag ako. Siya nawa ako. Hanggang sa, yun na po yung isa sa mga paraan. Nagsabi ako sa kasamahan ko na nagpasya ako na magpapatuloy sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Nung kayo po ay nakikinig na sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, alin po sa mga aral yung nakatawag naman ng inyong pansin? Nasabi ninyo, totoo ang Iglesia ni Cristo. Naririto ang tunay na paglilingkod. Sa totoo po niyan matanong po ako sa ministro na nagtuturo sa akin mga salita ng Diyos. Sa napakinggan ko po, isa lamang po ang tunay na Diyos, ang Ama, at ang ating Panginoon Kristo po ay siyang tagapagligtas, ginawang Panginoon, at tagapamagitan po sa mga tao. Bakit yan po ang nakatawag ng pansin sa inyo? Doon po sa dati kong reliyon na Katoliko, may tinatawag po kaming Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan po'y binabanggit sa amin, turo ng pari na sa misa. Ang banggit po rin pare-pareho lang po sila ng kapangyarihan. Sa akin po, parang malaking katanungan. So noon pa, hindi pa kayo Iglesia ni Cristo, tanong Opo. na sa inyo yun na papaanong itong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay pare-pareho ng kapangyarihan, pantay-pantay sa pagka-Diyos. Opo. So ano po ang napagtanto ninyo? Yamang napapakinggan na po ninyo ang tunay na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iba po ito sa narinig ko sa Iglesia ni Cristo. Na iisa ang tunay na Diyos, ang Ama, sa ikaliligtas po ng bawat isa sa atin. Tama po kayo, kapatid na Limbert. At ang nagturo po mismo niyan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, papaano po magiging Diyos ang ating Panginoong Hesukristo kung mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagpapakilala sa iisang tunay na Diyos? Hindi po niya pinakilala sarili niya. Ang pinakilala niya ang Ama na nasa langit. Kapatid na Limbert, nang marinig mo po bang katotohanan na yan, nagpasya na po kayo na aanib na kayo sa Iglesia ni Cristo? Ako po'y nanalangin sa kapilya po noon, bago po yung magsimula ang pagsamba. Dahil naramdaman ko na po yung sa patuloy na pakikinig ng mga salita ng Diyos sa mga pagsamba. Sa panalangin ko po, kung ano yung kalooban niya, siya nawa. Yun ang mangyari. At yan din po ang itinuturo sa atin
ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa kanyang karanasan na hindi po yung kalooban natin ang dapat masunod no? Ang dapat masunod po kung ano ang kalooban, kung ano po ang nais ng ating Panginoong Diyos. Nagpasakop po kayo ron. Kapatid na Limbert, naging madali po ba yung pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo? Mahirap po, napakahirap na maraming naging suliranin po. Nariyan na po yung paghadlang ng mga mahal ko sa buhay, tapos po yung mga hadlang yung trabaho, yun. Lalong-lalo po nung ako'y nasa proseso na ng pag-anib hanggang sa sumapit na yung aking bautismo. Yung araw ng bautismo ko po, may hadlang po sa trabaho. Bago po isagawa yung aming bautismo po, tumawag po sa akin yung sa site po. Ang sabi po nung project manager doon, may malaking problema, sabi niya po. Kailangan solusyonan kagad to. Unang-una po ayaw kong palisin. Pero nakiusap po ako. Ang sabi ko, magpapaalam muna po ako, pero babalik ako. May mahalagang bagay lang akong pupuntahan na kailangan talagang daluhan. Nung kayo ay babautismohan na po, ano po ang nasabi ninyo sa panalangin? Nung nabautismo na po ako nun, sabi ko, sana maging maayos yung project na iniwan ko roon. At sana walang maging aberya. At wag maging kami yung magiging dahilan ng nung problema. Mabuti na lang po nung taos ng bautismo, pagbalik ko rin sa site, inayos po namin. Ang naging problema po pala, yung isa po sa mga ingredients na ayun ang naging dahilan kaya hindi tumigas yung konkreto. Ang hindi po nila sinisi yung sa po namin, yung sa chemical na sinusupply po namin. Lalo wala kayo dun sa opo, pagkakataon. Kaya laking pasalamat ko nga po na ang tulong palaga ng Diyos nariyan lagi. At sa karanasan po, hindi lang po ninyo, kundi maging ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapag ka pinagpapauna, ang lalong mahalaga, yung paglilingkod, lalong-lalo na po, yan, araw ng inyong bautismo. Opo. Kayo mismo ang nagkaroon ng napakaputing alaala at karanasan na hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat kapatid na Limbert sa pagbabahagi po ng bahagi na yan ng inyong buhay. Pero may mga pag-uusapan pa po tayo. Bibitinin lang po natin sandali. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas na po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Awit Kapitulo 37 ay ganito ang isinasaad. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik ang pagtawag a Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Limbert Valencia mula po sa lokal ng Central Signal, Distrito Eclesiastiko ng Makati. Ang ating kapatid po. Katulad ng marami sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa paglilingkod sa Kanya, ay humarap po sa iba't ibang mga pagsubok. Humarap po sa iba't ibang mga hamon sa buhay na ito. Subalit dahil po sa paninindigan, dahil po sa lubos na pagsampalataya na marating ang banal na bautismo, napatunayan din po niya na hindi siya kailanman pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po, isa na sa mga pangulong diakono sa kanilang lokal. Magandang araw, kapatid na Limbert. Magandang araw po muli. Kapatid na Limbert, bago po tayo magpatuloy, bibigyan po namin ng pagkakataon na
mabati po ninyo, lalong-lalo na yung inyong mga mahal sa buhay at iba pa na nais ninyong batiin sa programang ito. Sige po, go ahead po. Binabati ko po ang aking may bahay, Gretchen po, ang aking anak, Jaslyn, si Limbert Jr. ko, si Gavin, si Brent, at si Anistel. Binabati ko rin po ang aming destinado, ang kapatid na Ricky Arcadanyo, at ang aming pong tagapangasiwa, kapatid na Dominador F. Tapang Jr., maging ang kapatid na Pasti Parale, isa po sa mga ministro sa aming distrito. Maraming salamat po, kapatid na Limbert. At pagbati po sa lahat ng mga kapatid po natin na sumusubaybay po sa programang ito, saan mang panig kayo ng mundo naroroon. Maraming salamat po sa lagi po ninyong pagsubaybay sa ating programa at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Nababasa po namin ang inyong mga comments at hindi man po namin kayo maisa-isa ay pagbati po sa inyong lahat. Kapatid na Limbert, katulad nga po ng napatunayan ninyo sa inyong buhay, lalo na sa araw ng inyong bautismo, nung kayo magpasya na unahin ang inyong bautismo, paano po nabago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang inyong buhay? Magmula po nung ako yung naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, doon ko po naunawaan ang kababaan ng loob hanggang sa maging pamunuan. Hindi lang po bilang lingkod ng Diyos na tumutupad, kundi tagapaglingkod po at isa po sa mga nangalaga sa mga kapatid. Gaano po kahalaga yung kababaan ng loob, kapatid na Limbert? Napakahalaga po ng kababaan ng loob dahil yan po ay nagtuturo po ng kung paano po kayo makipag-communicate sa mga kapwa nyo. Hindi man kapatid o kapatid. Ang kababaan ng loob po ay nagpapakita po ng kagandahang asal po sa kapwa natin na siyang kalimitang hinahangaan ng mga tao. Dahil pag mababa po ang loob po, sa tingin ko po napakalaking bagay po na dapat yun din gawin ng mga tao. At pakikinabangan mo po yan no? Sa Opo. pang-araw-araw mo po na pagharap Opo. sa mga intindihin natin sa buhay na ito. At nabanggit nga ninyo sa pakikisalamuha po natin sa ating kapwa. At higit po sa lahat na pinakikinabangan ng kababaan ng loob. Lalong-lalo na po sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pagka po sinusunod natin ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, baka naman lugi tayo, kapatid na Limbert. Baka naman tayo pong nawawalan. Hindi po. Mas dyan po tayo nalalapit po sa Panginoon Diyos Mas maganda po masapatan tayo sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos at lalong-lalo na po yung mga aral na tinatanggap natin na siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin sa araw-araw nating pamumuhay para po mapabuti tayo. Gaano po kahalaga yun na tayo malapit sa ating Panginoong Diyos? Napakahalaga po nun dahil pag malapit tayo sa ating Panginoong Diyos, anumang hilingin natin sa Ama, ipagkakaloob niya po. Matuto po tayong mag-antay, huwag tayong magmadali. Kung ipagkakaloob ng Diyos, maraming salamat. Kung hindi, baka may dahilan para din sa ikabubuti natin. Totoo po yan, kapatid na Limbert. Yung iniisip natin na nung hindi ipagkaloob, akala natin hindi tayo dininig sa ating dinadalangin. Opo. Pero kalaunan, pagka lumipas ang panahon, nauunawaan natin na kaya pala hindi ipinagkaloob sa atin kung ano man yung hinihiling natin dahil may inilalaan ng Panginoong Diyos na higit pa kaysa doon sa hinihiling natin, kaysa doon sa hinahangad ng puso natin. May inilalaan ng ating Panginoong Diyos na katulad na nabanggit ninyo para sa lalong ikabubuti natin maging ng ating sambahayan. Kapatid na Limbert, ang mga nabanggit po ninyo ay karanasan din po ng mga kapatid po natin na buong-buo ang tiwala
buong-buo po ang pananampalataya at buong-buo po ang pag-asa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. At yan po ang nais din po nating ibahagi sa ating mga kababayan na magkaroon din po ng isipan, magkaroon din po ng damdamin na ano man po yung gagawin natin, ano man po yung mabuting mitiin natin sa ating buhay, ipinagpapasa Diyos natin. At yan ang itinuturo sa atin lagi ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya samantalayin na po natin ang pagkakataon, kapatid na Limbert. Ano po ang nais ninyong sabihin? Hindi lang po sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga taong malalapit sa inyo, kundi maging sa mga kababayan natin na hindi pa po kaano sa Iglesia ni Cristo. Sa mga kababayan po namin, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko at mga kakilala, sana po makapakinig kayo ng aral ng Iglesia ni Cristo kung paano po ang paraan ng ikaliligtas ng tao. Maraming salamat po, kapatid na Limbert. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Limbert Valencia mula po sa lokal ng Central Signal Distrito Eclesiastico ng Makati. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay muling nakapaghatid sa atin ng panibagong inspirasyon at pag-asa. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito. Gayon din po, binabati po natin ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Pinasasalamatan din po natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang ating pong pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.